Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang kauna-unahang miyembro natin. Shout out sa iyo, Pepperoni. Maraming salamat sa pagsali ng membership natin at sa patuloy mong pagsuporta. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan sa Solitary Bamboo Grove, ang tensyon sa pagitan ng ating bida at ng misteryosong estranghero mula sa Northern Sea ay umabot na sa rurok ng panganib. Sa isang pikit mata, sumugod ang estranghero taglay ang isang atake na puno ng nakamamatay na enerhiya. Pero ang ating bida na si Sorayang, nanatili lang siyang estatwa, hindi man lang kumukurap o nagpapakita ng kahit anong intensyon na umiwas habang ang panganib ay mabilis na lumalapit. 1 milimetro na lang ang agwat. Huminto ang kamay ng estranghero sa mismong tapat ng leeg ni Sorayang, ramdam ang lamig ng chi na tila isang talim na handang pumatay. Wika ng estranghero, bakit hindi ka umiwas? Literal na nanginginig ang estranghero sa tindi ng gulat at pagtataka. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa hindi maipaliwanag na tapang ng binata, sigurado akong umatake ako taglay ang sapat na enerhiya para pumatay. Tugon ng ating bida, nalalaman ko kung ang murderous intent ay pilit lang. Sumagot ang estranghero, sinumang martial artist ay susunod sa kanilang instinto na sumalag o umiwas, kahit pa alam nila yan. Ang ating bida, na nagtataglay ng karanasan ng isang dating hari ng mga assassin, ay hindi basta-basta natitino ng mga pilit na banta. Dahil sa kanyang pag-unawa sa konsepto ng kamatayan, alam niya ang pagkakaiba ng tunay na uhaw sa dugo at ng isang pagsubok lamang, nagtanong ang ating bida, kaya, bakit ka umatake kung hindi mo naman talaga gustong lumaban? Sumagot ang estranghero, yan ay, napatigil ito habang dahan-daang napagtatanto ang dambuhalang agwat sa pagitan nila. Sabi niya sa kanyang sarili habang pilit na binabasa ang presensya ng bida, dahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang martial arts. Sa halip na huminto, nagpatuloy pa ito sa pag-atake. Sabi ng estranghero, ang Ice Soul Heavenly Big Dipper Hand ay isa sa 5 signature martial arts ng aming palasyo. Ang mapanirang lakas nito ay maihahambing sa 100 Steps Divine Fist ng Shaolin Temple, at ang lalim nito ay katapat ng Tai Chi True Chi ng Wudang Sect. Sa isang sandali, biglang nagbago ang hangin sa buong paligid. Isang dambuhalang bola ng yelo na gawa sa purong chi ang nabuo sa itaas ng ulo ng estranghero, na naging sanhi upang mag-freeze at magyelo ang lahat ng kawayan sa paligid. Isang nakakangilabot na pagpapakita ng kapangyarihan mula sa Northern Sea. Nagtanong ang ating bida, bakit mo sinasabi ang lahat ng yan gayong tinatanong ko lang kung bakit ka umatake? Sumagot ang estranghero na tila ba hindi makaunawa, aatake akong muli. Sumagot ang ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata, naku naman. Sige, ayos lang. Pero ito na ang huling beses. Marahan namang nagpasalamat ang estranghero, salamat. Kung ganoon, naghanda na ang estranghero sa kanyang pinakapormal na tindig ng pag-atake, handang pakawalan ang nagyayelong puot ng Ice Palace. Pero bago pa man niya mailabas ang kanyang sining, ang tigre ay pormal ng nangaso. Sa isang bilis na hindi kayang sabayan ng mata, biglang nagpakawalan ng isang dambuhalang suntok si Sorayang diretso sa katawan ng estranghero. Boom! Isang nakatutulig na pagsabog ang yumanig sa buong grove. Sa tindi ng impact, literal na tumalsik ang katawan ng estranghero pabalik, na nag-iwan ng isang malalim at mahabang marka sa sahig habang pilit niyang pinipigilan ang pagbulusok. Ang dambuhalang bola ng yelo na ipinagmamalaki niya ay biglang nagbitak-bitak at tuluyang nawasak sa libu-libong piraso. Nakatayo ang ating bida nang may hindi natitinag na dignidad habang pinagmamasdan ang naguguluhang kalaban. Ang kanyang mastery sa 9 Depths Demonic Arts ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang bawat butas sa sining ng iba. Wika ng ating bida, maihahambing nga ito sa 100 Steps Divine Feast, pero hindi ba't napakalinaw ng depekto nito? Ang oras sa pagitan ng paghahanda at ng mismong atake ay napakatagal. Literal na natahimik ang successor ng Ice Palace. Ang katotohanang binitawan ng ating Demon King ay tumama sa pinakaugat ng kanyang pagmamalaki bilang isang martial artist. Ang tigre ay hindi lang basta malakas, siya ay isang nilalang na nakakakita sa kaibuturan ng lahat ng bagay. Sa gitna ng nagyayelong tensyon sa Solitary Bamboo Grove, muling nagpakita ng kislap ng karunungan ang ating bida. Matapos wasakin ang Ice Soul technique ng estranghero, hindi nagdalawang isip si Sorayang na ibigay ang kanyang malupit na pagsusuri sa sining ng kanyang kaharap. Wika ng ating bida, syempre,
Hindi ito depekto sa mismong teknik, kundi depekto sa husay ng gumagamit nito. Literal na napatigil ang estranghero. Sa kabila ng kanyang pagiging successor ng Ice Palace, naramdaman niya ang dambuhalang awtoridad sa boses ni Sorayang. Gusto niyang malaman kung ano ang kulang sa kanyang sining. Tanong ang estranghero, kaya ano sa tingin mo ang magiging hitsura nito kung mamaster ko ang teknik kong ito? Bahagyang napaisip ang ating bida. Sabi ni Sorayang, panuorin mong mabuti. Dito na pumasok ang tigre sa kanyang tindig ng pag-atake. Dahan-daang gumalaw ang ating bida, seryoso at walang halong pag-aalinlangan. Ngunit para sa estranghero, ang bawat kilos ni Sorayang ay tila isang misteryo. Sabi ng estranghero sa kanyang isip, napakabagal niyang gumalaw. Ano ba ang ginagawa niya? Sa isang pikit mata, ang dambuhalang air pressure ay literal na sumabog sa gilid ng mukha ng estranghero. Hindi man ito direktang tumama, ang lakas nito ay nag-iwan ng isang napakalalim na marka sa lupa at tuluyang winasak ang mga kawayan sa paligid. Isang nakatutulig na pagpapakita ng kapangyarihan. Nagulat ang estranghero sa tindi, kamangha-mangha. Sabi ng ating bida, ito ay isang teknik na tinatawag na Heavenly Demon Lightning Bolt Fist na sinimulan ko palang pag-aralan kamakailan. Mas mahina ito kaysa sa dapat na hitsura nito dahil hindi ko pa ito ganap na na-master, pero hindi mo ba nakikita kung gaano ito kalakas? Ang mga galaw nito ay simple, pero ang pagiging simple ay nagbibigay daan para sa iba't ibang pagbabago. Ipinaliwanag pa ng ating bida ang esensya ng labanan. Dagdag pa ni Sorayang, ang Ice Soul o kung anuman ang teknik na ginamit mo ay katulad nito, isang tekniko na nakatuon sa mapanirang lakas. Pero ang Lightning Bolt Fist ay tumatarget sa isang kalaban, samantalang ang iyong Ice Technique ay mas maituturing na isang area attack. Sabi ng estranghero sa kanyang isip, naanalisa niya ang mga katangian ng teknik sa ganoon kaikling panahon. Ngunit sa gitna ng pagpapakitang gilas, itinuro ni Sorayang ang kanyang namamagang mata. Isang sugat na nakuha niya mula sa isang tunay na halimaw ng cult. Sabi ng ating bida, ito ay mula sa pakikipaglaban sa isang master ng Lightning Bolt Fist nang walang ginagamit na inner energy. Ang agwat sa pagitan namin ay napakalinaw. Kahit noon, natalo ako sa kanya sa isang laban na walang inner energy. Naalala ng ating bida ang facility master ng Internal Enlightenment Facility, si Elder Yon Sim. Sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang magpang-asar na tinig ng matanda habang tinatawag siya, hangal na pangatlong Young Lord. Ho! Sabi ng ating bida habang nanggigil, naiinis ako. Bakas ang galit at puot sa mukha ni Sorayang habang inaalala ang kanyang pagkatalo. Para sa isang taong kasalukuyan nang bumubuo ng 9 Depths Demonic Arts, ang kahihiyang ito ay hindi niya basta-basta mapapalampas. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, ang pag-uusap tungkol dito ay nagpapakulo na naman ang dugo ko. Sisiguraduhin kong mananalo ako sa susunod na pagkakataon. Matapos ang sandaling pananahimik, muling nagsalita ang ating bida, ahem. Ang sinasabi ko lang ay napakahusay ng teknik mo. Kung mamamaster mo ito, sigurado akong hindi ka matatalo ng karamihan sa mga tao. Pero bakit mo ipinakita sa akin yan? Sumagot ang estranghero, inisip ko na kailangan kong gawin yan bilang kapalit sa pagpapakita mo sa akin ng isa sa iyong mga sining. Hindi ko inakalang magpapakitang gilas ka lang kung hihilingin ko. Sabi ng ating bida, hindi ko nga gagawin yun. Oo, ayokong mapagod ng walang saysay. Tugon ng estranghero, kailangan nating malaman kung gaano katalas ang talam ng bawat isa para makatulong tayo sa isa't isa. Nagmatigas ang ating bida. Wika nito, napakasamang pakinggan ng paraan ng pagsabi mo niyan. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng alok na binitawan ng estranghero. Isang politikal na paggalaw na yayanig sa pundasyon ng Heavenly Demon Divine Cult. Nagpaliwanag ang estranghero, gusto kong isulong ang alyansa sa pagitan ng Ice Palace at ng Divine Cult, at pati na rin sa ating dalawa. Hindi mo ba naiisip na makikinabang ang dalawang successor kung magsasama sila ng puwersa? Napatanong ang ating bida sa kanyang isip, oho, kaya pala yun ang kanyang pananaw. Nagpatuloy ang estranghero, kamangha-mangha ka, pero hindi ka pa napipili bilang successor. Tutulungan kita sa anumang paraan na kaya ko. Nagtanong ang ating bida nang may pagdududa, kaya dapat ba kitang tulungan din? Pero hindi ba't masyado kang dehado sa deal na ito? Isa lang ako sa 7 disipulo, 6 na lang pala, pero ikaw ay napili na bilang successor, di ba?
Sumagot ang estranghero, oo, pero marami ang may galit sa akin. Nagtanong ang ating bida na may pagtataka, kaya gusto mo akong tumulong para ligpitin ang iyong mga kaaway sa halip na ikaw mismo ang gumawa. Maiksing paliwanag ng estranghero, ang pagpili ng tamang mga kakampi ay nagpapakita rin ng karunungan. Naningkit ang mga mata ng ating bida habang sinusuri ang katapatan ng lalaking nasa kanyang harapan. Bilang isang dating assassin, alam ni Sorayang na ang bawat salita ay maaaring isang bitag o isang tapat na hiling na dapat pakiramdaman. Nagtanong si Sorayang nang may pagdududa, palusot mo lang ba yun nung sinabi mo na gusto mong iligtas ang kapatid mo? Nagpapatuloy ang tensyon sa solitary bamboo grove, kung saan ang bawat salita ay kasing bigat ng isang dambuhalang bundok. Hinarap ni Sorayang ang estranghero ng may panunuring mga mata, ngunit hindi natinig ang prinsipyo ng panauhin mula sa hilaga. Malamig at may paninindigan itong sumagot, wika ng estranghero, ayos lang kung tatanggihan mo ang aking alok, pero seryoso ako tungkol sa aking kapatid. Kung mililigtas ko ang aking kapatid, ayos lang sa akin kahit maging magkaaway pa tayo sa huli. Isang dambuhalang deklarasyon, literal na napangiti ang ating bida dahil sa tindi ng pagkalalaki na ipinakita ng lalaking akala mo ay puro ganda lang ang taglay. Wika ng ating bida, mayroon ka palang katangian ng tunay na lalaki sa kabila ng iyong itsura. Sumagot ang estranghero na may halong pagyayabang, madalas ko yang marinig. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang ating bida at sinabi, gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay bago ang lahat. Nagtanong ang estranghero na may pagtataka, ano yun? Nagpatuloy si Sorayang, maaaring hindi ka pa nagtitiwala sa akin, at hindi rin ako nagtitiwala sa iyo. Tinatawag natin itong alyansa, pero maaari itong mabura anumang oras. Kailangan nating gawing formal ito sa anumang paraan. Paano mo balak gawin yan? Ngumiti ng makahulugan ang estranghero. Alam niya na sa mundo ng mga demonyo, ang isang salita ay hindi sapat ng walang garantiya. Wika ng estranghero, mayroon ng madaling paraan ng pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng mga nasyon sa loob ng mahabang panahon. Sa tingin ko, makakatulong ang aking kapatid sa bagay na yan. Samantala, lumipat ang eksena sa base ng mga panauhin. Doon, ang ating miyembro ng cult na si Yang Jong ay hindi mapakali habang kinakausap ang successor ng Ice Palace. Wika ni Yang Jong, isang alyansa kasama ang pangatlong Young Lord, hindi mo ba naiisip na masyadong mapanganib yan? Nagtanong ang estranghero ng may pagtataka, mapanganib. Dagdag pa ng matanda, hindi ba't masyadong dehado ito para sayo? Paano kung bigla na lang niyang kanselahin ang alyansa sa panig niya? Sumagot ang estranghero habang tumatawa, nag-aalala ka ba para sa akin sa kabila ng pagiging miyembro mo ng Divine Cult? Nagbiro ang matanda para hindi halata. Sabi ni Yang Jung, ahem. Hindi ko pa nakakausap ng direkta ang pangatlong Young Lord, pero nagkaroon na tayo ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Siguro dahil napakagwapo mo kaya nag-aalala ako para sa'yo. Isang dambuhalang realisasyon ang binitawan ng estranghero tungkol sa ating Demon King. Kahit na si Sorayang ay itinuturing na dalawang talim na espada na mapanganib hawakan ayon kay Gogo, may ibang nakita ang panauhin mula sa Northern Sea. Wika ng estranghero, sa tingin ko ay nakikita ko na kung bakit ang mga martial artists ng Divine Cult ay labis na rumerespeto at humahanga sa pangatlong Young Lord. Hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Masungit siya sa panlabas, pero sigurado ako na gagawin niya ang higit pa sa inaasahan bilang isang kakampi. Hindi mapigilan ni Yang Jung na mag-usisa tungkol sa dambuhalang tiwalang ibinibigay ng successor ng Ice Palace sa ating bida. Wika ng matanda, may dahilan ba kung bakit ka naniniwala riyan? Sumagot ang estranghero sa kanyang isip ng may kumpiyansa. Oo. Napagtanto ko na ang layunin ng pangatlong Young Lord ay higit pa sa pagiging successor lang. Isang revelasyon na yayanig sa Succession War. Habang ang lahat ay nakatuon sa trono, ang ating bida ay may mas malalim na tinitingnan. Pero samantala, lumipat naman ang eksena sa rurok ng kapangyarihan, ang Demon God's Throne. Doon, kasalukuyang nakaluhod ang ikalimang disipulo na si Ju Soyuon sa harap ng absolute ruler na si Lee Cheon-sang. Wika ng Demon Lord ng may galak, magaling ang trabaho na ginawa mo sa Iron Horse Room. Dahan-daang yumuko si Ju Soyuon bilang paggalang. Tugon ng dalaga, salamat po. Dagdag pa ng Demon Lord, gumawa ka ng kahangahangang pag-unlad. Tiyak na nagsumikap ka ng husto.
Patunay ito na alam at nauunawaan mo ang landas ng iyong martial arts. Hindi na masama, pero mayroon akong ikinadidismaya sa isang bagay. Literal na napatigil ang mundo ni Ju Soyuon. Ano ang posibleng ikadidismaya ng sacred god sa isang disipulo na itinuturing na best in the cult pagdating sa talento? Wika ni Ju Soyuon, pakiusap turuan niyo po ako. Nagpatuloy ang Demon Lord, ang iyong martial art ay masyadong limitado. Ito ay wala kundi isang martial art lamang. Ang kalakasan at kahinaan ng isang martial technique ay walang kwenta. Ang iyong martial art ay kulang sa pinakaimportanteng bagay. Hindi maunawaan ni Ju Soyuon ang kanyang pagkukulang. Nagtanong ang dalaga, ano po kaya yon? Sumagot ang Demon Lord, hindi ito isang bagay na matututunan mo mula sa iba. Tuklasin mo ito ng mag-isa. Kahit ang isang iskolar na nagbasa ng libu-libong libro ay hindi malalaman ang buong mundo. Kailangang makita ng isa ang mundo mismo upang malaman ito. Ikaw ay katulad ng isang iskolar na nagbabasa lamang ng mga libro. Isang dambuhalang sampal ng realidad para sa ikalimang young lady. At sa mismong sandaling yun, biglang bumalik sa kanyang alaala ang napakalalim na payo ng ating general strategist na si Ho Yosong tungkol sa kung paano hinubog ng karanasan ang ating Demon King na si Sorayang. Wika ni Ho Yosong nung panahon na yun, nag-iisip siya ng mabuti tungkol sa paglutas ng mga problema at pumapasok at nakikipagtunggali siya sa iba. Matapang siya kapag kailangan gamitin ang martial arts, at kapag kailangan gamitin ang kanyang utak, iniiwasan niya ang karahasan. Sa tingin ko, ang pag-unlad na may kasamang karanasan ang siyang nagpapakumpleto sa pagkatuto. Dito na napagtanto ni Ju Soyuon ang dambuhalang agwat. Habang siya ay nagpapakadalubhasa sa loob ng mga libro, ang tigre ay pormal nang nangangaso sa labas at natututo mula sa tunay na daloy ng dugo at puot. Matapos maalala ang mga salita ni Ho Yosong tungkol sa kung paano hinubog ng karanasan ang ating bida, isang dambuhalang realisasyon ang sumabog sa isip ni Ju Soyuon. Sabi ng dalaga sa kanyang isip, sa tingin ko, iyan ang dahilan kung bakit naging napakalakas ng pangatlong Young Lord. Ngunit bago pa man niya ganap na maproseso ang katotohanan ito, ang katahimikan ng bulwagan ay binasag ng isang anunsyo na yayanig sa buong palasyo. Sigaw ng mensahero, Demon Lord, ang pangatlong Young Lord ay nagnanais na makita kayo. Sumagot ang Demon Lord ng may autoridad, papasukin siya. Ang pinto ay dahan-daang bumukas, at ang tigre ay pormal nang pumasok sa lungga ng leon. Sa paghakbang ni Sorayang patungo sa trono, literal na napatigil ang paghinga ni Ju Soyuon nang masilayan ang figurang dahan-daang naglalakad ng may hindi matitinag na dignidad. Sabi ni Ju Soyuon sa kanyang isip, pangatlong kapati, biglang natigilan ang dalaga dahil sa kanyang napansin. Sabi ni Ju Soyuon sa kanyang isip, hindi siya naglalabas ng kahit anong chi, pero ang kanyang presensya ay napaka-commanding. Hindi ko maalis ang paningin ko sa kanya. Ang demonic energy na ito. Ito ba ay isang matayog na realm na lumalagpas sa konsepto ng martial arts? Ang ating bida, na kasalukuyan ng nagtataglay ng perpektong Nine Depths Demonic Arts, ay tumayo sa harap ng Absolute Ruler ng may kalmado ngunit nakatutulig na presensya. Napatingin ang ating bida sa dalaga at sinabi, matagal-tagal na rin pala. Sabi ni Ju Soyuon sa kanyang isip, ito ay Ultimate Demon. Nagsalita ang Demon Lord, maaari ka nang umalis, Soyuon. Sumagot ang dalaga habang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Opo, Demon Lord. Matapos ang mabilis na pag-alis ng ikalimang young lady, naiwan ang dalawang pinakamalakas na nilalang sa loob ng madilim na bulwagan. Makalipas ang ilang sandali, binitawan ng Absolute Ruler ang isang mapanuring tanong na parang isang hatol ng kamatayan. Wika ng Demon Lord, ano ang tingin mo sa ikalima sa iyong mga mata? Sumagot ang ating bida, medyo okay naman. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, naging sapat siyang sensitibo para makilala at mapansin na naabot ko na ang Ultimate Demon Realm, at mukhang napaka-talented niya. Dismayadong nagpatuloy ang Demon Lord, gayunpaman, hanggang doon lang yon. Kung talento lang ang pag-uusapan, siya ang pinakamagaling sa buong cult. Ang pinakabata ay maihahambing sa kanya. Subalit, mayroon siyang isang isyu na hindi pa naayos. Natahimik at napaisip ang ating bida. Wika ni Sorayang, sa tingin ko ay nakuha ko kung ano yun. Ito ay isang pader na kinakaharap ng karamihan sa mga taong may kasingtindi niyang talento. Magiging nakatatakot ang kanyang lakas sa oras na mabasag niya ang pader na yun.
Sumang-ayon naman ang Demon Lord, tama ka. Isang malupit na pagsusuri mula sa ating bida na lumalagpas na sa limitasyon ng tao. Ngunit agad na ibinaling ng Demon Lord ang usapan sa isang paksang yayanig sa balanse ng kapangyarihan sa labas ng teritoryo. Wika ng Demon Lord, kumusta ang naging usapan niyo ng successor ng Ice Palace? Wika ng ating bida sa kanyang isip, kaya pala alam na niya agad. Sabi ni Sorayang, nagbigay siya ng isang magandang alok. Ang tungkol doon, naningkit ang mga mata ng tigre. Alam ng ating bida na sa harap ni Lee Cheon-sang, bawat kilos niya ay walang maitatago. Ang usapan tungkol sa Northern Sea ay opisyal nang nagsimula. Sa gitna ng pagtatangka ng ating bida na magpaliwanag, binitawan ng Demon Lord ang isang pahayag na nagpatahimik sa buong bulwagan. Wika ng Demon Lord, hindi ko kailangang malaman. Literal na natahimik ang ating bida. Tanong ni Sorayang sa kanyang isip, ano? Nagpatuloy ang Demon Lord na tila walang pakialam sa napag-usapan ng dalawa. Isang makapangyarihang figura mula sa isa sa 4 na Outer Wall Palaces ang aktibo matapos ang mahabang katahimikan at kapayapaan. Tiyak na malaking bagay ito. Kung nag-alok man siya ng alyansa o digmaan, ito ay isang bagay na mangyayari matapos ang usapan niyo sa kanya. Sumagot ang ating bida, pero hindi mo naman alam kung ano ang pinag-usapan namin. Dito na natin makikita kung gaano katalas ang insight ng Demon Lord. Wika nito, ngunit alam ko na pumunta siya sa iyo sa halip na sa akin. Pakikipag-usap hindi sa may-ari, kundi sa anak ng may-ari. Kaagad niya ito ginawa matapos ang gulo na ginawa ng Sword Palace at Beast Palace. Maaari siyang magdulot ng pinsala o benepisyo sa cult. Wika ng ating bida sa kanyang isip, hindi siya interesado sa iisang bagay na gustong malaman ng lahat. Dahil ang mahalaga ay hindi ang dahilan kundi ang resulta. Hindi lang siya bihasa sa martial arts, kundi maging sa takbo ng mundo. Maaaring wala siyang kapangyarihang hulaan ang hinaharap, pero hindi niya kailangan yan dahil kaya niyang makita ang lahat. Ang ating bida, nakasalukuyan ang kinikilala bilang isang ultimate demon na lumalapit na sa konsepto ng isang tunay na demonyo, ay muling naramdaman ang dambuhalang agwat sa pagitan niya at ng kanyang Panginoon. Wika ng Demon Lord, kaya, magiging busy ka na naman ba? Sumagot si Sorayang nang walang alinlangan, sa kasamaang palad, oo. Muling nagtanong ang Demon Lord, ito ba ay isang bagay na kaya mong resolbahin sa loob ng cult? O kailangan mong lumabas? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida. Sagot nito, pareho. Mabilis na napagtagpi-tagpi ng Demon Lord ang puzzle. Paliwanag nito, kung ganoon, ito ay isang alyansa. Literal na nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa tindi ng gulat. Ang bawat kalkulasyon ng Demon Lord ay tila isang selyadong tadhana. Dagdag pa ng Demon Lord, hindi ko pa siya nakikilala, pero kailangang maging malakas ang isang tao para maging successor ng Ice Palace. Napaka-stricto nila, lalo na sa sarili nilang kadugo. Sa madaling salita, ang lalaking nakatagpo mo ay hindi mahina. Huwag mong hayaan na manipulahin ka niya. Gawin mo ang kabaligtaran. Kung gusto mong maabot ang iyong mga pangarap, yan ang dapat mong gawin. Wika ni Sorayang, dahil dyan, gusto ko pong humingi ng isang pabor. Nagtanong ang Demon Lord, ano yun? Diretsahan sumagot ang ating bida, pakiusap, pahintulutan niyo akong gamitin ang mga puwersa ng cult. Isang dambuhalang hiling para sa isang misyong yayanig sa Northern Sea. Sa loob ng naglalakihang mga haligi ng Demon God's Throne, ang tapatan sa pagitan ng Sacred God at ng kanyang pinakamatalas na tigre ay umabot na sa rurok ng tensyon. Matapos hingi ni Sorayang ang pahintulot na gamitin ang mga puwersa ng cult para sa kanyang misyon, binitawan ng Demon Lord ang isang malamig na katotohanan. Wika ng Demon Lord, hindi ito posible kung ito ay isang bagay na kailangan mong gawin ng lihim. Sumagot ang ating bida na may hinala na, inasahan ko na sasabihin niyo yan. Napabuntong hininga ang ating bida habang mabilis na nag-iisip. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, ang dahilan kung bakit naisama ko ang Berserk Demon Squad sa inspection noon ay dahil ito ay isang opisyal na misyon. Ngunit ang bagay na ito ay kailangang asikasuhin ng lihim. Magiging mahirap ang magsama ng mga puwersa. Sabi ng ating bida na may pagkadismaya, mukhang wala na akong pagpipilian. Pag-iisipan ko muna ito ng mas matagal. Ngunit bago pa man makatalikod ang ating bida, itinaas ng Demon Lord ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang dambuhalang chi upang kontrolin ang isang scroll at pinalipad ito patungo kay Sorayang.
Nagulat ang ating bida sa bilis ng pangyayari. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binubuksan ang dokumento, ulat lang ito tungkol sa mga kasalukuyang tungkulin at misyon ng mga puwersa sa loob ng cult. Bakit? Dito na literal na nanlaki ang mga mata ni Sorayang. Sabi niya sa kanyang sarili, ang mga detalye kung nasaan ang bawat squad at kung kailan sila naroon ay nakatala rin. Isang dambuhalang regalo mula sa Demon Lord. Sa pamamagitan nito, malalaman ni Sorayang kung paano makikipag-ugnayan sa mga puwersa sa labas nang hindi nangangailangan ng pormal na utos. Wika ng Demon Lord, gamitin mo yan kung paano mo gusto. Napangiti ang ating bida at sinabi, salamat po. Sabi ng Demon Lord habang nagsasali ng kanyang alak, maaari ka nang umalis. Sumagot ang ating bida, opo, Demon Lord. Handa na sanang lumabas ang ating bida nang biglang humabol ng isang nakatutulig na paalala ang Absolute Ruler. Isang babala tungkol sa sining na mismong ang Demon Lord ang nagwasto para maging perpekto. Sabi ng Demon Lord, kung makikita ko na ang iyong footwork ay awkward na naman sa susunod, kukunin ko ang teknik na yan mula sa iyo. Sumagot si Sorayang nang may pagkukunwari, alam ko po na kailangan kong mag-improve para hindi ko mapahiya ang sarili ko. Naglakad ang ating bida palabas gamit ang footwork technique upang ipakita ang antas nito. Tuluyan ang lumabas ng silid ang ating bida taglay ang bagong impormasyon. Naiwan ang Demon Lord na nakatingin sa pinto, at isang tipid ng ngiti ang semilay sa kanyang labi. Sabi ng Demon Lord, hindi na masama. Ang Beast Palace, dito muna tayo sa background ng politika sa labas ng cult. Ang Northern Sea Ice Palace ay kilalang may ibang politikal na ruta kumpara sa tatlo pang Outer Wall Palaces. Isang malagim na insidente ang naganap na siyang naging mitya ng kasalukuyang gulo. Ang nakababatang kapatid na babae ng successor ng Ice Palace ay kasalukuyang naglalakbay sa northwestern region ng Zhongyuan nang makatagpo niya ang mga halimaw ng Beast Palace. Isang matinding labanan ang sumiklab, at sa kasamaang palad, siya ay nabihag at kinuha ng mga ito. Habang naglalakad pa uwi ang ating bida, hindi maalis sa kanyang isipan ang dambuhalang laro ng kapangyarihan na kasalukuyan niyang pinapasok. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tinitimbang ng ating Demon King ang bawat hakbang patungo sa trono habang sinusuri ang mga piraso ng kanyang alyansa. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang seryosong naglalakad, napakagulo nito. Ang mahalagang bagay ay kung ano ang maaari kong makuha mula sa sitwasyong ito. Isang alyansa sa successor ng Ice Palace? Nangangahulugan yun na makakakuha ako ng isang malakas na kakampi sa aking hangarin na maging successor. Alam ng ating bida na bagaman mayroon siyang impluwensya sa ibang pamilya, limitado ang kanilang galaw. Mayroon akong bahagi sa Joksa family pati na rin ang suporta ng Jiagyeong family, ngunit maaari lamang nila akong tulungan ng hindi direkta dahil ang kanilang opisyal na katapatan ay nasa Divine Cult. Dito na lumabas ang tindi ng kalkulasyon ng ating bida. Ang Ice Palace ay isang puwersa na hindi hawak ng leeg ng cult. Sabi pa ni Sorayang, iba na ang usapan kung tungkol sa Ice Palace. Dahil hindi sila nauugnay sa Divine Cult, maaari silang maging mas malaking tulong. Hindi ko pa sila mapagkakatiwalaan, pero sulit itong subukan. Gayunpaman, ngunit sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, napansin ng tigre ang isang aninong kanina pa nakabuntot sa kanya. Nagtanong si Sorayang, mayroon ka bang gustong pag-usapan? Sagot ni Ju Soyuon, wala. Ang ikalimang disipulo ng Heavenly Demon Divine Cult, si Ju Soyuon. Ang henyong itinalaga ng Demon Lord na best in the cult pagdating sa talento, ay tila may kakaibang kinikilos ngayon sa harap ng ating bida. Muling nagtanong si Sorayang, kung ganoon, bakit mo ako patuloy na sinusundan? Sumagot ang dalaga, may kailangan ako sa iyo. Dito naguluhan ang ating bida. Sabi ni Sorayang, pero wala ka namang gustong pag-usapan. Ano ba naman ang pinagsasabi mo? Nanatiling tahimik lang si Ju Soyuon. Wika ng ating bida sa kanyang isip, nakakapagsalita ka ba? Nakakainis naman kausap nito. Anong problema niya? Isang pader ang kasalukuyang hinaharap ni Ju Soyuon, at naniniwala siya na ang sagot ay nasa ating bida na nakaabot na sa Ultimate Demon Realm. Nagtanong si Ju Soyuon, ano ang kailangan ko para makumpleto ang aking martial arts? Sabi ng ating bida habang naguguluhan, ano? Ano ang pinagsasabi mo? Sumagot ang dalaga, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Kaya naman, pinapanood lang kita. Tugon ni Sorayang, ano? Ako, isang nakakalitong tagpo.
Ang tigre ay kasalukuyang pinagmamasdan ng isang henyo na naghahanap ng kanyang kakulangan. Wika ng makulit na dalaga, gusto kong malaman kung paano ka naging napakalakas ng ganito kabilis. Kung paano mo naabot ang Ultimate Demon Realm ng ganito kaaga. Wika ng ating bida sa kanyang isip, oh? Gusto na ba niyang maabot ang Ultimate Demon Realm agad? Malamig na nagsalita ang ating bida, dapat alam mo na hindi ito isang bagay na maipaliliwanag sa salita o maipakikita sa pamamagitan ng mga aksyon. Tama ang ating bida. Ayon sa Demon Lord, ang martial arts ni Soyuon ay masyadong restricted o limitado dahil para siyang scholar na nagbabasa lang ng mga libro nang hindi nararanasan ang tunay na mundo. Tugon ni Ju Soyuon, oo, pero hindi ko pa nasusubukan. Sabi ng ating bida sa kanyang isip, kaya gusto niyang siya mismo ang makakita. Minsan, kailangan mo ng patunay na ang isang bagay ay hindi gagana, kahit alam mo nang hindi ito gagana sa teorya. Sabi ng ating bida sabay talikod at nagsimulang maglakad, hindi ko alam kung ano ang gusto mo sa akin, pero sige. Pero busy ako ngayong araw. Bumalik ka na lang mamaya. Sinubukan ng ating bida na maglakad palayo upang asikasuhin ang kanyang sariling mga plano, ngunit sa isang pikit mata, literal na hinaranggan ni Ju Soyuon ang daraanan ni Sorayang gamit ang kanyang dambuhalang bilis. Isang pagpapakita ng talentong maihahambing sa pinakabata sa kulto. Wika ni Ju Soyuon, hindi. Napaka-urgent nito para sa akin. Literal na napamura ang ating bida sa gulat. Sabi ni Sorayang, gusto mong bitawan ko ang mga plano ko dahil lang sa urgency mo. Sumagot ang dalagang walang pakialam, hindi. Mananatili lang ako sa tabi mo. Dito na sinabi ng ating bida ang katayuan nilang dalawa. Sabi ni Sorayang, sa tingin ko ay nakakalimutan mo na tayo ay magkakaribal. Maikling sagot ng dalaga, hindi. Wika ng ating bida habang handa ng manapak sa inis, anong ibig mong sabihin sa hindi? Hindi mo ba alam na binugbog ko ang pang-apat na disipulo? Malamig na sumagot si Ju Soyuon, walang kinalaman yan sa akin. Nagtanong ang ating bida na may pagtataka, bakit mo naman naisip yan? Hanggat isa kang disipulo ng Demon Lord, dapat kang lumalaban para sa poses, ngunit bago pa man matapos ni Sorayang ang kanyang sinasabi, pinutol na ito ni Ju Soyuon. Wika nito, hindi ako lalaban. Literal na nanlaki ang mata ng ating bida sa gulat, ano? Dito na binitawan ni Ju Soyuon ang isang deklarasyon, ayokong maging successor. Boom! Isang dambuhalang plot twist na yayanig sa Succession War. Ang disipulo na itinuturing na best in the cult ay wala palang balak na kunin ang trono. Sa kabilang dako ng Heavenly Demon Divine Cult, kung saan ang init ng araw ay tila nakikipagsabayan sa nagbabagang tensyon ng Succession War. Dito natin makikilala ang isa pang dambuhalang figura, ang ikalawang disipulo ng kulto, si Guan Pyong. Reklamo ni Guan Pyong, napakainit na agad ang panahon. Habang naglalakad ang ikalawang Young Lord, napansin nito ang isang pamilyar na figura na naglalakad ng may kakaibang awtoridad. Sabi ni Guan Pyong sa kanyang isip, ang mukha at hakbang na yon. Napansin din ito ng ikalawang Young Lord. Wika ni Guan Pyong, ano bang pinagkakaabalahan mo at hindi mo man lang mabati ang kuya mo? Soyuon, literal na napatigil at lumingon ang ikalimang disipulo na si Ju Soyuon. Lumapit ang dalaga at nagbigay galang. Bati ni Ju Soyuon, hello, kuya. Sabi ni Guan Pyong habang kinikilatis ang dalaga, matagal-tagal na rin pala. Ang huli nating pagkikita ay noon pang Great Conference. Ang chi mo ay bumuti ng husto simula noon. Sumagot ang dalaga at binalik ang papuri, salamat. Mukhang nag-ensayo ka rin ng mabuti. Sabi ng ikalawa habang nagmamaang-maangan, oh, halata ba? Sumagot si Ju Soyuon habang sinusuri ang kanyang kuya, gayunpaman. Sa gitna ng usapan, biglang sumagi sa isip ni Soyuon ang nakatutulig at intimidating na chi ni Sorayang, ang ating Demon King na nakaabot na sa Ultimate Demon Realm. Dahil dito, tila nawalan siya ng gana na ituloy ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Wika ng dalaga, hayaan mo na nga. Nainis si Guan Pyong sa inaasta ni Ju Soyuon na tila may tinatago. Walang ano-ano ay tumalikod na si Ju Soyuon at nagpaalam, kung ganoon, aalis na ako. Ngunit bago pa man makahakbang ng malayo ang dalaga. Muling nagtanong si Guan Pyong, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Napahinto sa paglalakad si Ju Soyuon at lumingon, kuya. Natahimik si Guan Pyong habang hinihintay ang sasabihin ng dalaga. Nagpatuloy si Ju Soyuon, wala akong pakialam sa pagiging successor.
Kaya hindi mo kailangang mag-alala o pagtuunan ng pansin ang tungkol sa akin. Isang dambuhalang deklarasyon na nag-iwan kay Guanpyong na tulala sa gitna ng daan. Sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig sa gulat, ano? Hindi akalain ng ikalawang disipulo na ang isang henyong tulad ni Soyuon ay tatalikuran ang trono ng demonyo. Sabi ni Guanpyong habang pinapatigil ang dalaga, Soyuon, sandali, pero bago pa man makahabol si Guanpyong, tuluyan ang naglakad palayo si Soyuon nang walang pag-aalinlangan. Dito na lumapit ang kanyang tauhan na si Jae-hwan. Wika ng kanyang tauhan, Young Lord, ang bagay na binanggit niyo kanina. Ngunit bago pa man matapos ang sinasabi ng kanyang tauhan, isang malamig na utos ang pinakawalan ni Guanpyong, Jae-hwan. Bantayan mo si Soyuon. Nagulat si Jae-hwan at nilinaw, ang ikalimang young lady ba, ang ibig niyo pong sabihin. Kinumpirma ni Guanpyong at sinabi, oo, sensitibo siyang bata, kaya manatili kang malayo sa kanya. Muling nagtanong ang kanyang tauhan. Sabi nito, pero bakit po? Hindi na nagpaliwanag si Guanpyong at sinabi, basta. Umaasa ako na bibigyan niya ako ng rason para hindi na siya kailangang bantayan. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo na bantayan mo siya. Nagsisimula ng gumalaw ang mga anino sa loob ng kalto. Habang ang tigre ay naghahanda para sa kanyang misyon sa Northern Sea, ang mga disipulo sa loob ay nagsisimula na ring magduda sa isa't isa. Matapos ang isang nakatitinding pakikipagharap sa Demon Lord, ang ating bida na si Sorayang ay pormal nang bumalik sa kanyang sariling palasyo. Ngunit pag-apak niya pa lang sa pintuan, isang dambuhalang sorpresa ang bumungad sa kanya. Wika ng ating bida, nandito na ako. Sumagot ang tapat ng bodyguard, maligayang pagbabalik, young master. Nagtanong si Sorayang na may pagtataka, anong nangyari sa mukha mo? Literal na napatigil ang ating bida nang makita ang isang namamagang mata sa mukha ni Dongpil. Agad na nagpanteng ang tenga ni Sorayang dahil alam niya kung sino ang may gawa nito. Sagot ni Dongpil, ito po ba? Napagtanto ng ating bida kung sinong may gawa. Wika nito, ang babaeng fox na yun. Pareho niya tayong pinahiya. Sa kanyang isip, muling umalingaw-ngaw ang mapang-asar na tawa ni Elder Yonsim habang tinatawag silang mga bata. Isang kahihiyang hindi malilimutan ng ating Demon King. Agad na lumipat ang eksena sa training ground kung saan nagkaroon ng isang matinding sparring session ang dalawa. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong paligid nang magbangga ang kanilang mga enerhiya. Wika ni Dongpil habang humihingal, kamusta po ang ginawa ko? Humanga ang ating bida at sinabi, napakahusay. Nagawa mo ng ganap na maunawaan ang teknik. Napakahirap gawin yan. Hindi makapaniwala ang ating bida sa bilis ng pag-unlad ni Dongpil. Ang Ninefold Demonic Sword technique na itinuturo niya ay isa sa top 10 techniques ng buong Divine Cult, na ayon sa ating kasaysayan ay isa sa pinakamahirap na sining na ma-master. Sabi ni Sorayang, ang Ninefold Demonic Sword technique na pinag-aaralan mo ay isa sa mga nangungunang teknik ng cult. Kaya naman, natural na napakahirap nito, pero nagawa mong gawin itong mas mahusay gamit ang isang napaka-creative na pamamaraan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, kamangha-mangha. Nagtataka ako kung naisip ko rin bang gawin yun. Sulit ang pagbibigay ng teknik na ito sa kanya. Dahil sa ipinakitang galing ni Dongpil, binitawan na ni Sorayang ang kanyang dambuhalang anunsyo para sa kanilang susunod na misyon sa labas. Wika ni Sorayang, lilisanin ko ang cult sa loob ng ilang araw. Nagtanong si Dongpil habang hinahabol ang kanyang hininga, saan po ang punta natin? Dito ipinaliwanag ng ating bida ang una niyang plano. Sabi ni Sorayang, iniisip ko sana na iwan ka na lang muna rito dahil magiging napakadelikado ng pupuntahan natin at kamakailan mo lang natutunan ang bagong teknik. Pero dahil nakita ko itong resulta, sa tingin ko ay maaari na kitang isama. Sa tingin ko, kaya na kitang dalhin kahit saan gamit ang antas na yan ng mastery. Yumuko si Dongpil ng may paggalang, salamat po, pero bakit po nandoon ang ikalimang young lady? Literal na lumingon si Dongpil at nakita si Ju Soyuon kasama si Anghua na tahimik na nanunood sa gilid ng training ground. Ang henyong disipulo na ayaw maging successor ay tila seryosong pinag-aaralan ang bawat galaw ng ating bida. Sumagot si Sorayang, hindi siya talaga mahilig makipag-usap. Hayaan mo lang siya, huwag mo siyang intindihin. Magpapatuloy tayo sa training. Ang tigre ay patuloy sa paghahanda ng kanyang sarili. Habang seryosong pinapanood ni Ju Soyuon ang sparring sa pagitan nina Sorayang at Dongpil,
Ang ating tapat na si Anghua ay tila hindi mapakali sa presensya ng ikalimang young lady. Nagtanong si Anghua, young lady? Kumain na po ba kayo? Tahimik lang si Ju Soyuon habang nanunood. Muling nagtanong si Anghua, o baka naman gusto nyo ng tsaa? Literal na naging estatwa si Ju Soyuon. Wala siyang naririnig at wala siyang nakikita kundi ang bawat galaw ng ating Demon King. Ang kanyang mga mata ay nakapokus lamang sa sining na ipinapakita ni Sorayang, isang matayog na realm na ayon sa kanya ay lumalagpas sa konsepto ng martial arts. Dahil sa tindi ng kanyang konsentrasyon, maging ang alok na pagkain ni Anghua ay parang hangin lang na dumaan. Ngunit sa likod ng mga puno at sa isang ligtas na distansya sa labas ng palasyo, isang pares ng mga mata ang lihim na nagmamasid. Ang anino na ipinadala ng ikalawang Young Lord upang tiktikan ang sensitibong si Soyuon ay kasalukuyang nanginginig sa gulat sa kanyang nasasaksihan. Wika ni Jae-hwan, ang ikalimang disipulo sa palasyo ng pangatlo. Hindi inaasahan yan. May relasyon ba sila o kung ano? Sabi ni Jae-hwan sa kanyang isip, hindi ito magugustuhan ng Young Master. Isang dambuhalang espekulasyon. Alam ni Jae-hwan na si Guan Pyong ay kasalukuyang nagbabantay sa bawat galaw ni Soyuon dahil sa Succession War. Ang makita ang ikalima at ang pangatlo na magkasama sa iisang lugar ay isang impormasyon na tiyak na magpapabago sa timpla ng ikalawang Young Lord. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.